midterm elections. Ano ang advice ni PRD in defending? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, suntukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang may expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Oo, ganyan. So, wala. Nakakapagod. Pero, kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Thank you. Ay nako, si PRD, pag sinabihan mo ICC, sasabihin niya sa'yo, babarilin ko sila lahat. So yeah, no, wala. There's no talking to PRD. Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung... Si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Reaction TV PH, nagbabalik po. Dito po maririnig po natin ang lahat ng mga salaysay ng ating Vice Presidente. Palakpakan po natin siya. Marami po nakakatawang sinabi niya dito at mga very informative patungkol po sa kanyang pananahimik. Kung bakit nanahimik siya, pakinggan po natin ang ating Vice Presidente. Oo, okay lang kasi inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo na lahat. Thank you, Kunin niyo ma'am. na lahat ng mga kailangan ninyo. Ma'am. Huwag lang about siya. Okay. Okay. Pangalanan natin siya. Ano bang... Sarap ng kape. Wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya kapag ginalibak na ko siya. Okay. Ma'am, COC filing na po next week. Will you be endorsing senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Okay. Last. Pwede ba? Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being at the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Kasali yan sa sit down. Next na yan. Yes, ma'am. Mrs. Hel, follow up. Sorry. Basta.
Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? O naku, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila. Oo, okay lang kasi inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo Sige na po, lahat. thank you, Kunin niyo ma'am. na lahat ng mga kailangan ninyo. Ma'am. Wag lang about siya. Okay. Okay. Pangalanan natin siya. Ano bang... Wala pa akong... Actually, wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya kapag ginalibak na ko siya. Okay. Ma'am, Yes. COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin. Baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mangampanya. Last. Pwede ba? Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being at the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Kasali yan sa sit down. Next na yan. Yes, ma'am. Mrs. Chel, follow up. Sorry. Last na. Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? O naku, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero if ever, ma'am, you'll be supporting them po. Yes, of course. Nandito ako para sa kanila. In fact, nagtanong na ako sa kapatid ko sa slate doon sa Davao City, pati yung mga konsehal, tinanong ko sila. Sabi ko, meron ba akong matutulong sa inyo? And then they all said na, wag ka nang tumulong dito, kami nang bahala. Naiintindihan namin na mas marami kang problema kaysa sa amin doon, dito sa Davao City. So, okay lang sa amin. Okay lang kami. Yan yung sagot nila. PDP has allied with 3 parties. Ang HNP po ba ready to ally with the PDP? Wala pa kaming discussion na mag-alliance with PDP. But hindi ko alam kung bakit gusto pa nilang makipag-alyansa sa amin. Dalawa lang kami doon na sa partido. Ako tsaka si Mayor Aldavid Uy ng Samal. Kami na lang dalawa na nandoon sa partido. Sa HNP, yes. Last question, Kat Domingo. Ma'am, you had a family dinner, I think, or lunch. Complete family. May photo po. PRRD, your mom, Mayor Baste, Congressman Pulong, and you, I think, in Davao City. What was discussed there politically? Ano rin po yung advice sa inyo ni PRRD when it comes to defending the office of the Vice President right now? And thirdly, meron po bang mga humihingi ng endorsement nyo for the 2025 midterm elections? Okay. Meron bang humingi ng endorsement? Wala naman for the 2025 midterm elections. Ano ang advice ni PRD in defending? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, suntukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun lang. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin
lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang may expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Oo, ganyan. So, wala. Wala siyang advice defending the office of the Vice President. Ano pa ba yan? Nag-discuss ba kami ng political? Wala kasi matagal yung discussion about family. Nag-rundown kasi sila isa-isa sa apo. Yung mag-asawa. Or mag-ex. Sorry sa mga girlfriends. Nag-rundown sila sa mga apo. So, inisa-isa nila from the eldest apo, anong nangyayari, anong ginagawa, and then sunod na apo. So, lahat ng parent sumasagot. Like, PZD answered para sa mga anak niya, and then Baste answered para sa mga anak niya, and then ako ay answered para sa mga anak ko. So, yun yung nangyari. So, medyo mahaba yung discussion kasi marami silang tanong regarding sa mga apo nila. Ay nako, si PRD, pag sinabihan mo ICC, sasabihin niya sa'yo, babarilin ko sila lahat. So yeah, no, wala. There's no talking to PRD. Pero si PRD mo, parang nagsasabi lang nila, hindi siya yung ako. Kasi yung sir is tapos. Oh yes, oo. Ang lagi lang kasi nasa kanya is yung mga anak ni Baste, ni Mayor Baste. Yung mga anak namin ni PZD, wala kasi sa Davao, so hindi nakikita. Nakikita lang niya pag break, at saka yung mga ganyan, pag merong occasions like Christmas, birthdays. So, he's still parang nasa puso pa niya. Yung mga apo niya. I think mas nasa puso niya yung mga apo niya kaysa sa mga anak niya. Okay. Okay? Are you guys satisfied? Thank Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung nakakapagod. Pero kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Thank you. Thank you very much, OBB Media. Salamat. Thank you po for allowing from some of the congressmen about yun sa dahil wala nga po kayo ngayon doon. Won't you ever attend the House Pro, diba? Parang is there a chance that you might still appear there or at least kumbaga parang have any other responses in responses sa sinasabi nga nila na hindi raw po kayo uma-attend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa DepEd? Opo. Nasabi na po namin doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Dahil wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung maririnig nyo, di ba mali? Di ba mali? Ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, congressman yung kaharap mo.
di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process, and we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, wag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Kanina, sa tanong mo kung a-attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study. Una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, dinidiscuss namin dito sa opisina with the personnel. And then, tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So, depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako as head of agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Right now, walang gustong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees ng dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privileged speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So paano ka maggagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali, tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo hanapin yung mali sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last akong pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide muna sila, ano ba sila doon, korte o hindi? Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At ang isa pang punto namin doon sa sulat ay, ano yung pangatlo? Kalimutan ko na. Pahingin tubig, sir. Yeah, ito yung isang punto ko dyan. Nakalagay doon sa Constitution. The rights of persons appearing therein or affected thereby shall be respected. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, dahil in aid of legislation lang ito, at hindi naman ito prosecution or investigation, ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Diba? Kasi, ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo, bakit nyo ako pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Ang dami namang previous vice presidents dyan. Napakalapit ni former President
Gloria Arroyo sa kanila, yun ang tawagin nila, gawin nilang resource person kung meron talaga silang batas na ginagawa about sa Office of the Vice President. And then ang huli noon is sub judice. Ang daming questions nila na kaparte ng 3 cases na final sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng korte. At yung huli, sinabi namin paulit-ulit, nandun kami sa loob ng Commission on Audit. Nag-participate kami sa audit process. Kahit na yung audit na yan, dumating lang yan pagkatapos nila na mag-usap ng Makabayan Block at ni Speaker Romualdez na atakihin ang confidential funds. So masagot pa rin kami kahit alam namin kung ano ang motibo sa audit. So, yes. Anong tanong mo, sir? Kalimutan ko. Yun lang po. Yes, sir. Next Then, out go. of security concern na rin ng ibang VP officials and employees kung bakit na rin hindi, you prefer not to go to the inquiry sa House. Security, physical security nila, personal, wala naman kaming problema sa security. Wala akong narinig na gano'n, na comment galing sa kanila. Lahat nagko-comment na maawa sila sa mga anak nila. Okay, so out of family. Next question, Red Mendoza, Manila Times. Good afternoon po, Ma'am. Red Mendoza po from the Manila Times. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Follow-up lang po, ma'am. Kasi pakiramdam daw po nila, ma'am, meron daw po mga section ng 32 million ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos loyalists who voted you po with the tandem of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote-unquote nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? Hindi ko nasasagutin yan. That needs a sit down. Wow. Next. Next question, Ms. Giselle. Okay. GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Regarding your Calagos trip po, ma'am, can you give any clarification regarding this? Kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no House plenary deliberations, nag-beach trip daw po kayo. Doon ako sa Calaguas. Isasagot ko nga sana yun doon sa isang question, no? I visited island barangays, and kung tatanungin niyo ako ano yung problema,
Unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually pag nagkakasakit daw yung mga tao doon, hindi na nagpapagamot. Doon na